Oh my God, dumating na nga yung bill ng Meralco. So guys, maraming nagtatanong sa akin, matipid ba ang BYD Sea Lion 6? Ito na nga, hinintay ko talaga tong bill eh. Kasi gusto ko talagang malaman kung nakatipid ba o hindi. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga numero. Based sa ating chat GPT dito, dati yung bigas nating sasakyan, sa 1,000 na lang kilometer. And based on my experience na merong 10 kilometer per liter na efficiency, ay pumapalo tayo ng around 5.5. Pegging it at 55 pesos per liter na unleaded, no? Ngayon, sa EV naman na meron tayong 4.3 kilometer per kilowatt per hour na efficiency at around 1,000 kilometer. Meron tayong around almost 3,250 na cost. And based on this simple math, 41% cheaper ang naka-EV experience natin sa 1,000 kilometer compared sa bigas na around almost 5,500. No? Pero based on the actual bill, na 4.5 ngayon, kung hindi nyo tatanungin, magkano yung previous month? Previous month kasi umaabot tayo ng 241 kilowatt per hour. And itong ang August, pumalo na tayo ng 328. Around 85 kilowatt per hour ang in-increase niya. And if you're going to multiply that into the the 13.93 or 14 per kilowatt per hour na cost, pumapalo lang siya ng around 1.2. So, around 3.1 ako previous month and ngayon, nag 4.5. So, more or less nga, naglalaro siya ng ganun. So, nakatipid ba? I think yes. Super duper tipid. Dun lang sa simple math na around 41% cheaper kanina. And right now, tingnan nyo. Ang odo natin, 1,047 na. Right? And ang bill ko lang na na-increase is around, around 1.2. More or less. No? And sa bahay ko lang charge yan Hindi ako nag-hybrid. Siguro 2% lang of the 1,047. So guys, now I would say based on math, computation, and based on actual experience, matipid talaga ng more than 40% ang BYD Sea Lion 6 or any electric vehicle for that matter. So, ano ba hinihintay nyo? Mag-BYD na!